another video, another new loan app na naman po yung sisilipin natin at susubukan ko mismo. Hindi ko alam kung na-inform na din kayo dito sa loan app na ito kasi bago daw siya. Actually, meron na rin talagang nag-raise nito ng one of my viewers about this loan app na review ko daw. Sabi ko nga sa kanya, hindi ko kasi siya mahanap sa Google Play Store. At sa iOS, maging sa V App Store, sabi ko, paano ko siya susubukan? Well, to my surprise, text pala siya ng text sa akin, which is itong si Fuse Cash. Well, itong si Fuse Cash ha, hindi po ito si Fuse Financing ha, or si Fuse na loan provider po ni G-Loan at G-Gibbs ng GCash. So, magkaiba po sila ha. So, ayan siya guys, ang dami yung text sa akin oh. O, di ba? Ang dami. Halos araw-araw yan. Na-approve daw ako, pre-qualified daw ako sa loan offer nila sa akin. Congrats daw. Ganun yung mga sinasabi niya sa akin. I have offered daw of 250,000 today. Preview lang nyo. Alam nyo ba, may nakapangutang na dito at legit talaga na pumasok sa GCash account na receive talaga. Ibig sabihin talaga, nagpapautang po talaga itong si Fuse Cash. Tapos dahil hindi ko nga siya mahanap sa Google Play Store or sa iOS or sa V App Store guys, meron siyang link dito. Naka-website link po siya dito. At hindi talaga ako nagkiklik ng any links lalo na kapag galing sa text messages. Kaya ang ginawa ko na lang po, sinerch ko siya sa website. Sinerch ko lang doon Fuse Cash at lumabas nga itong link niya na ito. Ito mismo itong link na ito. I think medyo safe ako doon na sinerch ko siya sa website mismo. Hindi ko kinlik yung link kasi iba kasi pag nagkiklik ka ng link. Well, disclaimer lang na this video is not sponsored and obviously gusto ko lang po talaga siyang i-share sa inyo for your awareness. Mabigyan ko kayo ng idea, bigyan ko ng heads up regarding this Fuse Cash nga. Talaga namang available to download, offering a loan. Well, by the way, if you are new here, nagre-review po tayo dito ng different loan apps. New man yan or existing, legit man or hindi no. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Madami na tayong mga reviews, tips, recommendations dito and what are all us to avoid. Kaya kung gusto nyo agad ang videos, you can consider subscribing and clicking bell button para lahat ng videos ko is updated po kayo at ma-notified kayo. Well guys, stay tuned no kasi ang dami nyong pwedeng malaman dito na talagang ikakagulat nyo rin. But for now guys, let me share with you first this Fuse Cash muna. At least kahit pa paano may overview tayo. Well, for me to be safe, no, hindi ko ginamit yung aking personal phone. Gumamit tayo ng website at ang ginamit ko po is yung tablet po ng anak ko. Dito ko siya sinerch and then nakita ko, ayan siya guys, no, naka-website form siya. According dito sa website niya, no, nagpapautang siya ng up to 50,000 pesos which is yun din yung text message niya sa akin. But doesn't guaranteed naman ha kapag first timer tayo. So subject for evaluation pa din po yun. So anyways guys, may nakalagay dito na we can download the app talaga. Downloadable talaga siya. Hindi siya yung tipo na pwede tayo mag-apply dito mismo sa website nila. Hindi siya gano'n. Na-download natin ang app using iOS or Google Play. Meron din siya isang download app dyan. So pwede rin yun. So yun yung ginawa ko. Dinownload ko siya. Bago ako mag-proceed, may nakalagay na ganyan no, na it might be harmful daw. Ang ginawa ko, dahil tinry ko nga siya para sa inyong lahat, no, I take the risk. Pero to be safe na lang din, gumamit ako ng ibang device for me to be safe na lang din. So, kinlik ko itong download anyway. Well, after that guys, kapag na-open po natin yung app, may lalabas po na privacy statement dyan as usual. Sa mga bagong loan app, diba, may mga ganito talagang privacy statement that we need to agree or permit daw. Pero we can skip naman if we want to. Pero kasi ipupush pa din nila yan later on. But anyways, after this one, we need to provide our mobile phone number here. Then after po nyan is makaka-receive po tayo ng OTP. Siya din naman mismo magpapadala sa Fuse Cash Lending. Well, kanina sabi niya, nagpapautang daw siya ng up to 50,000 pesos. Pero upon entering my mobile phone number, guys, bumaba yung kanyang loan offer into 20,000 pesos. Yung pwede ko pong utangin dito. So, for me to proceed, guys, kinlik ko itong continue to receive the quota. Well, here po, we need to input agad our basic information including our email address at itong Facebook ID na required talaga siya. Ako talaga nilalagay ko lang dyan, non-NA. So, pwede na yun. Basta may fill upan lang. Anyways, after that one, guys, so we need also to input our marital status, loan, education, industry, payday, monthly income, and residential address. And then sa baba po is the contact information na po or the character references na po. Apat po yung hinihingi po nila dito. Magdadirect po siya sa ating phone book list. Then after providing that one guys, dito tayo sa baba is the identity information na po, including our ID verification and our facial recognition. But anyways, for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. So papili lang po tayo na isa dyan. And nagpipicturean po natin yan. Mag-auto fill up po yung ating details po dyan. And kapag napicturean po natin yan, this is followed by our facial verification na po. Well, after po nito is our withdrawal information na po. So, pipili po tayo either e-wallet or bank accounts po.
And then after nyan po, ayaw naman niya mag-proceed. Marami siyang bugs talaga. Hindi maayos yung app niya. Medyo naghahang din siya. But anyways, nandito naman din yung mga kailangan yung malaman dito. But don't worry guys. Nag-research ako ng ng mga reviews regarding Fuse Cash Loan app po. And I found out po na may nakapangutang po talaga dito. Fresh na fresh lang this November 2025. Kasi ngayon lang talaga siya sobrang visible. Kaya meron talagang nangutang na. Meron kasi ako sinasalihan ng mga FB groups, and then nakita ko doon from Anonymous, no? Shout out sa Anonymous na to kung nandito ka man. So credit sa iyo tong mga naka-screenshot po dito kasi naka-anonymous siya eh. But anyways, at least meron tayong idea. So nakalagay nga po dito na congratulations, your loan application has been approved. Na-approve nga po siya and will release daw the loan within 30 minutes. At na-receive niya nga agad yon dito sa pangalawa niya pong text message na napadala na daw po yung 1,140 pesos sa bank account niya, specifically sa GCash account niya. So, shinare niya rin po yung loan details niya or loan summary niya dito, which is, ang nakalagay dito is si quick peso na. Nakalagay naman po dito na this November 2025 lang po talaga niya na itry po ito at ito na po yung kailangan nating malaman dito. So, na-approve po siya sa 2,000 pesos at 7 days to pay lang siya, guys. Meron siya service fee po na binabawas na 840 at may 48 pesos siya na interest rate, payment channel fee na 20 pesos. Kaya ang na-receive niya na lang talaga is 1,140 and it is what it is naman kanina sa text message sa kanya na na-receive niya talaga yun sa GCash account niya. At ang amount to be repaid niya is 2,048 pesos. Lugi talaga. Grabe. Ang grabe ang taas ng interest rates niya. So lumalabas kasi guys, ang effective interest rate niya kasama po yung transfer fee, service fee, interest rates niya is 45.4% of the loan amount, 7 days to pay lang. Kita niyo naman hindi siya buong matatanggap. So ibig po sabihin ito, may nakakapangutang po talaga dito kasi may nakautang na. Pero guys, wait, there's more, no? May revelation ako dito sa inyo kasi hindi talaga ako mapakali sa loan app na ito kaya talagang sinaliksik ko po siya ng sinaliksik. Well, under po ng loan agreement niya, nagulat ako kasi pala siya si Cash Mabilis na under kay Microdot Lending Corporation, which is, guys, if you know, nababaan po ni Security Exchange Commission po ito or ni SEC po ng cease and desist order last October lang. Kaya hindi po natin to makita si Microdot Lending under po sa list of recorded online lending platform sa SEC website. Ganito yung atake pala ni Fuse Cash na si Cash Mabilis pala din siya. I remember the last time na nag-feature ako kay Cash Mabilis. Kaya pala pareha sila ng format ng application. Ganun na ganun po talaga yung kanilang application. Kasi that time na na-feature ko po si Cash Mabilis, nakalagay doon na under daw siya kay Fuse Cash Lending Corporation, which is ito na nga yung feature natin ngayon. Under pareha sila ni Microdot Lending, which is may cease and desist order. Diba? At least kahit papaano, napagdugtong-dugtong natin ang lahat ng pangyayaring ito, na ito pala talaga, no, is actively pa din, nag-o-offer pa din talaga sila ng loan kahit sila ay may cease and desist order pa din. Kaya no, talaga namang sinisilip natin itong mga ganitong loan app. Hindi para siraan, no, para mabigyan ko kayo ng heads up at maging aware din kayo since no available siya sa public, since nakaka-receive po tayo ng SMS niya. Well, antay ko lang dito since meron siyang harmful risk talaga pan-downloading. Kaya nga siguro wala siya sa iOS, wala siya sa Google Play Store or sa V App Store kasi hindi siya makapasa-pasa doon since nga, no, dahil nga nagtatago pala talaga to. Kaya patuloy pa din talaga silang gumagawa ng paraan. Kaya maging vigilant kayo, no, if ever hindi nga siya nakapasa sa Google Play Store, sa iOS to download, medyo talagang mapag-isip-isip ka talaga. At least kahit paano na-access ko pa din siya in my own way. Pero marami na rin po talaga ang nakapangutang din dito. Kaya utang na loob, pag-isipan niyo po yung mga ganitong mga loan app. And again, I need your cooperation. Comment down below po. Well, don't worry guys, palagi ako mag-update sa inyo. You can follow me for more info and subscribe po kayo para updated kayo sa lahat ng videos ko at ma-notify din kayo. So yun lamang po, I hope may natutunan kayo sa video. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!